Kamakailan lamang naganap ang mga pangyayari sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ilang taon na akong nagtatrabaho pagkatapos kong mag-aral ng kolehiyo. Luis pala ang pangalan ko. Madalas akong nag-iimbita ng ilang kaibigan tuwing Sabado ng gabi. Ito ay halos naging tradisyon ko na. Pero isa lang ang kaibigan ko na palagi kong nakakasama. Tawagin natin siyang Gregorio. Siya at ako ay naging mabuting magkaibigan mula noong nagsimula akong magtrabaho at pareho kaming mahilig makinig sa lahat ng mga bagay tungkol sa kababalaghan. Mga kwento sa YouTube, horror movies, at marami pa. Nakatira ako sa isang napakatahimik na resettlement area malapit sa isang malaking farm. Sa huling pagkakataong narito si Gregorio, ay naglalakad kami noong gabi at masigasig na pinag-uusapan ang aming buhay bilang mga young adult. Alam kong nakakalito ang mga araw na ito dahil nagsisimula pa lang kami sa aming mga career, ngunit ang sarap magkaroon ng kaibigan na nakikinig sa iyo at hinahayaan kang magkwento kung ano ang nangyayari sa iyong buhay at ang iyong mga plano para sa hinaharap. Isang gabi, nagsimula kaming maglakad bandang 9 p.m. at bumisita sa mga matataong lugar. Makalipas ang halos isang oras habang naglalakad, nagkaroon ako ng magandang ideya. Hiniling ko sa kanya na sumama sa akin saglit. Niyaya ko siya sa bahay kung saan kami nakatira noon sa hindi kalayuan dahil gusto kong ipakita sa kanya ito. Mahabang kwento pero nasa iisang barangay at doon lumipat ang pamilya ko nang kami ay paalisin ng tunay na may-ari ng lupa. Gayunpaman, lumitaw ang mga problema sa unang lugar ng resettlement. Matapos ang 6 na buwang paninirahan doon, nawala ang kuryente at gumuho ang bahagi ng flooring. Kaya kinailangan ng tatay ko na makipag-usap sa mga taga roon para ilipat kami sa mas maayos na bahay. Balik tayo sa kwento. Pumunta kami doon at nakarating makalipas ang 30 minuto. Ang magkabilang gilid ng kalsada ay halos napapaligiran ng mga mais. Ngunit dahil summer, may malawak na puwang sa gilid ng kalsada. Madilim ang gabi at walang kahit isang bituin na makikita sa langit. Tahimik ang hangin at ang mga bukirin ng mais ay walang katapusang nakatanim sa harapan namin. Maya-maya pa marahang umihip ang hangin. Naglakad kami ng kaibigan kong si Gregorio sa mga hanay habang patuloy kaming naglalakad sa isa pang hilera tapos biglang huminto si Gregorio at iginala ang mata na parang may hinahanap. Tumingin ako pero nung una wala akong narinig kundi ang kaluskos ng mais. Pagkatapos, dahan-dahan at malumanay, nagsimula kong marinig ang mahinang ungol na nagmumula sa bukid. Bumilis ang kabog ng puso ko at may panginginig na dumahloy sa aking gulugod. Sinubukan kong huwag matakot tulad ni Gregorio dahil maaaring ito ay isang aso o ligaw na hayop lang. Pero hindi ko maiwasang maramdaman na may mali. Parang lumapit ang ungol sa paligid namin, lumalakas at nakakatakot sa bawat segundong lumilipas. Ilang sandali pa, hinawakan ni Gregorio ang braso ko at inakaya ko palabas. Mahigpit ang kanyang mga kapit. Tumawa ko at sabay kaming bumalik sa pinanggalingan namin. Pero sa pagliko namin sa isang sulok, may nakita kaming hindi namin inaasahan. May isang nilalang na nakaluhod sa maisan, ang pinaka nakakatakot na nilalang na nakita ko. Ang katawan nito ay kahawig ng isang babae, ngunit ang mukha nito ay mabangis at mabalasik na nagtataglay ng matatalas na ngipin. Isa itong aswang. Huminto ang aming mga paa at saglit kaming natigilan. Hindi maalis ang aming mga mata sa nilalang na nasa harapan namin.
Itinoon nito ang kanyang mapupulang mga mata sa amin, at isang malalim na iungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Alam namin noon na wala ng pag-asa na makaligtas dahil hindi kami makaalis. Mabilis kaming tumakbo at halos sumakit ang mga paa namin sa bawat hakbang. Ngunit kalaunan ay nakarating kami sa isang pamilya na palatandaan, isang landas pabalik sa pangunahing kalsada. Sa panibagong lakas, tumakbo kami sa kalsada, kaya't ang tunog ng aming mga yapak na humahampas sa lupa ay nilulunod ang mga angil na patuloy pa rin na naririnig. Habang papalapit kami sa labas, biglang nagsimula kaming bumagal, pero ang aming mga puso ay tumitibok pa rin ngunit, sa kalaunan ay nagsimulang bumalik sa normal ang aming paghinga. Huminto kami saglit at napasandal sa puno, para subukang makahinga at makabawi. Nanatili kaming tahimik, ngunit kahit na nakalayo kami roon, sinusubukang unawain ang nangyari na alam naming hindi pa tapos ang bangungot. Nandoon pa rin ang aswang na nakatago sa dilim, naghihintay. At hanggat hindi kami nakakahanap ng paraan para pigilan ito, hindi kami magiging ligtas. Nanginginig akong napaatras sa puno at nagsimulang maglakad na halos kusang gumagalaw ang mga paa ko. Patuloy kaming naglakad at mas kumpiyansa sa bawat sandali na lumilipas. Ngunit kahit na iniwan na namin ang kakilakilabot na nilalang, hindi pa rin namin maalis ang pakiramdam na hindi na talaga kami makakatakas sa panganib. Nagsimulang lumiwanag ang kalsada habang papalapit kami sa labas. Binilisan namin ang aming lakad dahil sabik kami na makabalik sa kaligtasan ng aming tahanan at pamilya. Ngunit pagdaan namin sa huling kanto, nakasalubong namin ang isang tanawin na nagpalamig sa amin hanggang sa buto. Sa isang mabilis na paggalaw ay tumalon ang aswang at lumapag sa lupa sa pagitan namin. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin habang ang mahaba at matalas niyang mga kuko ay nakaamba. Napatingin ako kay Gregorio at kita ko sa mukha niya ang takot kaya't saglit na inakala ko ay pareho na kaming mapapahama. Pagkatapos ng walang pasabi ay gumapang ang aswang patungo sa amin. Gumulong kami ni Gregorio sa lupa at mabilis kaming tumayo, pero saglit lang ay tumakbo na kami patungo sa main road habang ang mga puso namin ay kumakabog. Sa likod namin ay narinig ang mga ungol ng aswang na lumalakas at galit sa bawat segundong lumilipas. Hindi namin maipaliwanag ang kakilakilabot na nilalang na aming nasaksihan. Hindi ko alam kung gaano kami katagal tumakbo o kung saan kami pupunta, pero ang naiisip ko lang ay ang makalayo sa halimaw na ito. Tumakbo kami papunta sa outpost na nakita namin at agad na sumugod ang ilang taonod na may dalang mga pamahalo. Habang papalapit sila ay biglang nagtago ang nilalang sa taniman. Nagpatuloy ito sa pag-ungol ng papalapit na sila. Ngunit hindi na nila ito naabutan. Nagpasalamat at nagpaalam na kami at nagpa siyang umalis na. Mula noon, lahat ay binabantayan na sa gabi kaya't may mga regular na patrol ang nagroronda. Makalipas ang ilang araw, may natuklas ang maliit na kubo na dating tahanan ng isang pamilya na napabalita na may lahing aswang na sinasabing umalis pagkatapos ng mga pangyayari noong gabing iyon.